It's cold. Too much cold. Ayan na. Hello, narinig ako. Hello. So kaya good evening, Nel Reyna. Kumusta po kayo? Good, sa Middle East kayo, good evening. 7. Good morning sa Pinas. And then good day sa lahat. Sa kapwa ko W sa mambilog ng mundo. So narinig niyo ba ako? Narinig niyo ba ako? Mahina. Mahina. So ayun. Nakapanlum ako kasi ay sa ito, direktahan at kasi na-actionan kong OFW. Hindi ako nagkulang sa ka-advice. Nakaraan video ako. Yung follow up ko sa Jeddah. Nagbigay na naman ko advice doon na ulitin ko. OFW, this is OFW domestic helper. Sa sitwasyon ng Middle East ngayon, mahirap. Kapag idinaan nyo sa illegal na aksyon para lang kayo magpatuloy ng buhay rito sa Middle East, hindi pa ako nagkulang sa mga advice. Nasabi ko nga noon, hindi pina-advise ang magpapalit ng amo. But now, advisable ko na po yan ang magpapalit ng amo. Hindi kayo nakikinig sa advice ko. Andi dito na, dahil nga sa kanina, may post akong isang OFW tumakas. Dalawa sila eh. So, salamat naman. Nakausap ko yung pulo. Pasensya na rin sa pulo and nakapagtaas ako ng boses eh. So, at least na-reply ko na rin siya kanina sa WhatsApp. Re-reply ko lang, nag-PM sa akin, piniin yung mandatory ng Saudi. Tagal na eh. So, yung batas ng Saudi. So, tinanong ko sa pulo kung bakit tumakas yung mga ano yung
Sabi nila, wala silang magagawa. Hindi nila, tama yun, hindi nila hawak ang desisyon ng isang tao. At sinabi ko, yung may mga hindi maganda nangyayari sa bahay Kalinga. So, at buti naman at dahil piniin ko yung OFW na nagpasyang tumakas, hindi muna sinabi sa akin na ang plano magpatuloy ng work. Nasa pulo na kayo. Madali na lang yun. Gustong-gusto ng agency ninyo kung lilipat kayo ng ibang amo. Bakit? Hindi na sila gagastos eh. Paganahin yung utak ninyo. Ano ba sinabi ko doon sa huling video ko? Lahat, mga huling video ko, nandoon yung mga advice eh. Kung gusto nyo magpalipat ng amo, kausapin ang counter agency, ang magiging bagong amo ninyo, kung naihanap kayo ng counter agency nyo ng bagong amo, at ikaw, sasadya ng polo. Kung ikaw nasa polo na, madali na lang yun. Bakit hindi niya ako kinuntak? Madali ko itawag sa polo yan. Gusto nga ng polo yun eh. Hindi na sila mahirapan umaksyon sa inyo. Gamitin po ang utak. Ang hirap kasi sa mga OFW, kung ano lang yung pumasok sa utak, yun na yun. Hindi na nag-iisip. Ano ba magiging tawag to? Magiging positibo, magiging negatibong impact nito pag ako biglang nagpasa. Nakausap ko yung OFW. Ang sabi, nagpasa dahil kailangan niya magpatuloy ng work dahil may karamdaman yung anak at nasa hospital. Reasonable yun. But ang ginawa niyang aksyon, hindi reasonable. Sinabi ko sa OFW, bakit hindi mo ako tinawagan? Bakit hindi mo sinabi sa akin yan na maitawag ko sa polo? Madali kang maaaksyonan, mailipat sa ibang amo kasi nasa polo ka na. Tatawagan lang nila yung agency mo. Tatawagan lang nila ang agency ng OFW. Sasabihin ng polo, itong OFW na hindi na nagbago ng pasyat, hindi na uuwi ng Pinas, magpapahanap na ng bagong employer. Hahanapan kayo ng agency. Gustong-gusto nga nila yun eh. Ang pinaka-positibo doon, nasa pulo na kayo. Sasabihin lang ng OFW, ba't magpapalipat po ako ng ibang amo, kailangan legal po ang kontrata ko. Magpipirmahan. Hindi ba kayo nakikinig? Hindi ba kayo nanonood sa mga video ko? Kung paano maging legal uli sa pagpapalipat ng ibang amo. Kaysa sa tumakas kayo. Kaya tuloy ang sabi ko sa OFW, dahil ikaw illegal ka, lumipat ng ibang amo, once na nagka-problema ka, hindi na kita tutulungan. Ano kaya? Protocol ko yan eh. Kapag ang isang OFW, ang OFW na pauwi na namin, at nag-abroad uli, at dinanas na naman yung dinanas nila una, hindi ko natutulungan. Nasa Holy Bible po yan. May choices tayo nasa Holy Bible yan. Alam mo mapapahamak ka, pero pinili mo pa rin yan. Nasa pagpapasya mo na yun. So, kasi kung yan ang gagawin ko, paulit-ulit na tutulungan, ay tinutolerate ko yung mali mo o mali nyo. Sabi nga ni God, huwag kayong magdamda was na may pinagpipre kayo na hindi ko ibinibigay sa inyo dahil ito hindi makakabuti sa inyo. Simple lang ang action dapat na ginawa ng OFW. Ipinaalam sa akin na hindi na ako magtutuloy sa pag-uwi. Nais ko magpalipat ng ibang amo. Madali lang eh. Tatawagan ko lang yung polo eh. Yun nga ang gustong-gusto nila eh. Kasi ang gusto rin ng polo, positibo din dapat mag-isip yung OFW. Anong gagawin mo sa Pinas? Magugutom ka lang dun eh.
ako nga, naka-schedule ng December, pero hindi na ako uwi ng December. Pampitong taon ko na yata ito hindi mo uwi. Tayo may mga choices. Pero dapat inilalagay natin sa tama pamamaraan. May mga tao nag-a-advise na sa inyo. Pinabaliwalaan niyo. Kaya nasabi ko doon sa OFW, once na nagka-problema ka ulit, hindi na kita tutulungan. Kahit yun naman pulo once na nagka-problema, laman at ikaw na naman humingi ng tulong. Mawawalan sila ng ganang tumulong. Bakit ka may isa pa? Illegal ka na Illegal. Once na tumakas ka, nagpalipat ng iba mo, TNT ka. So yun. TNT, legal ka. Nasa pulo na kayo. Madali na lang ang action doon. Ang magiging problema ng agency mo, ang ihanap kayo ng mabuting amo. Pero gustong-gusto nila yun, pulo at saka agency. Advisable din nila yun Advisable nila yun. Lalo ngayon, lockdown ng kahit anong bansa. Dapat pagaganahin niyo yung utak niyo. Nakailan advice na ako rito na hindi ko na dati ina-advise to na kung gusto niyo magpatuloy yung may mga yung malusog pa yung katawan, kaya pa mag-work, may choices pa kayo, second option magpatuloy ng work at huwag nang umuwi ng Pinas kasi pag umuwi kayo ng Pinas, gutom kayo. Simple lang. Yung mga napauwi namin sa Pinas, nagre-reklamo, wala na sila mapagkukunan mo ikakabuhay nila. Dapat inisip nung tumakas, dalawang OFW tumakas. Nilinaw ko kasi sabi ng pulo, may mga dahilan yan mga yan doon na tumakas dahil may boyfriend. Ano yun? Reasonable yun. Alam ko yun Kaya tinanong ko yung OFW, ano ba talagang totoong dahilan? May BF ka ba o talaga yung kailangan mo talaga ng work? Sinabi sa akin, walang BF, trabaho. Kasi yung anak mo nasa hospital. Okay, walang problema. Pero yung ginawa mo, mali. Nasa pulo ka na, madali ka ng tulungan. Madali na kita matulungan. Itatawag ko lang sa pulo yan. Aaksyonan ka kaagad ng pulo. Isasign ka ng bagong kontrata, transfer, employer. Nasa pulo ka. Hihilingin mo na sa pulo, papayag lang ako magpa-transfer sa bagong amo kung magpipirmahan kami ng bagong kontrata kasama yung agency ko. Kung ayaw ko naman, dahil ayaw ko na umista sa agency, kailangan pag inalis ako dito sa bahay Kalinga, lipat agad ako sa bagong amo ko. Pirmado na yung kontrata. Iyon ang pagkukulang ng OFW, hindi pinaalam sa akin. Naguyo ng isa. Mahirap kasi pag sulsul, lalo kung buti pa yung isa nakiusap sa pulo. Ang protocol kasi ngayon, actually protocol na yan noong ang protocol ng tawag nito, ang protocol ngayon ng Ministry of Labor, kayong mga OFW ay mag-i-stay sa inyong mga agency habang ina-aksyon kayo ng Ministry of Labor, hindi ang pulo. Kasi ang trabaho ng pulo, kinuha na ng Ministry of Labor. Bakit ka mo kinuha ng Ministry of Labor? Para mapadali kayo. Ayaw ng Ministry of Labor na tumatagal ang aksyon. Tumatagal kasi aksyon pag ang pulo umawak. Mas maganda yun. Kaya kung matatandaan nyo, bago nag-lockdown, linggo-linggo may napapauwi po kami.
Dahil yun ang bagong protocol ng Ministry of Labor ng Saudi. Kahit sa ang pulo, iyon ang protocol ng Ministry of Labor. Sila nga hawak ng kaso ng OFW. Gusto nila, yung sa SWA nga gusto rin, ganun din. Ayaw nilang tumagal yung OFW sa SWA. Kailangan makauwi na kagad. Iyon ang protocol na pag nasa bahay kalinga ka, kaya dati bago mag-lockdown, wala silang tinatanggap na OFW, pulo. Di ba, pupunta ng pulo, hindi nila yung tinatanggap. Pinai-isti nila yun. O kaya kung nasa pulo ka na, ibabalik ka nila sa agency. Doon kayo mag-aantay ng action sa inyo. Patuloy-tuloy yung action sa inyo kahit nasa agency kayo. At doon, pinapayagan kayo magumamit ng cellphone. Kasi yun ang hiniling ko sa pulo. Minsan, ni-request ko May isa pa nga OFW, nagulat Dahil biglang ni-request ng official ng pulo na itong OFW pagamitin ninyo ng cellphone. Nagulat siya. Kasi, naka-indicate na sa isip niya kukunin yung cellphone. Ang lahat ng bagay na nadadaan sa pakiusap. Pinakiusap ko sa pulo official doon. Tama yun, sinunod yung advice ko, magpatuloy ng work. Pero mali ang pamamaraan ng pagsunod. Idinaan pa rin sa illegal. Kapag tumakas ka, illegal ka, TNT ka. Kapag lumipat ka ng ibang amo, TNT ka. Wala kang papel. Wala kang kontrata. At pag illegal ka, ng problema kapag TNT kayo, wala nang responsibilidad ang lahat ng government agency about OFW sa inyo. Kaya kadalasan kapag humihingi ng tulong yung TNT, hirap na hirap sila. Bakit? Walang papel Bagkus tinutulungan sila pero hirap na hirap sila matulungan. Hindi pa ako nagkulang sa advice na kung nais nyo magpatuloy ng work, kausapin ang agency, ang pulo. Sumadya ng pulo. Pag nasa pulo na kayo, walang problema. Sabihin sa pulo, ma'am, sir, pasensya na nagbago pasya ko. Kasi sa panahon ngayon, mukhang mahirapan ako magpatuloy ng buhay sa Pinas o suporta sa pamilya ko. So nais ko na munang magpatuloy ng work din sa Middle East. What idadaan po, magpapalipat pa ako ng kontrata ayon ng ibang amo. What idadaan ko sa legal na proseso. Gustong-gusto ng pulo yun. Gamitin niyo po utak ninyo. Pagganay yung positibong kaisipan, wag yung negatibo. Kung ano lang yung pumasok sa isip niyo, iyon na yun. Kapag sinabi tumalong ka dyan sa bangin, tumalong ka. Hindi mo na ginamit utak mo, mamamatay ba ako rito pag tumalon ako rito. Alam niyo ba pag kayo naging TNT, nandiyan pa yung pagkakapirahan kayo Pinagkakapirahan yan. Ng mga opisyal, ng mga korap na pulo. Alam ko yung karakas ng pulo bahay kalinga. Yung mga TNT, pinagkakapirahan nila yun Andiyan yung pagkakapirahan kayo. Tapos pag minaltrato kayo na lalo kayong kawawa. Mahirapan kayo humingi ng tulong. Sinabi ko sa pulo kanina, bakit tumakas? Ganun din naman mangyayari kung hingi sila ng tulong. Bakit hindi pa nag-antay? Ang sabi sa akin ng pulo, hindi natin nahawak ang isipan nila. Sabi ko nga, hindi ako nagkukulang sa mga advice, sa mga ina-action na namin OFW. Actually, ina-advise ko yung pwede magpatuloy ng work. Ina-advise din naman ng pulo yan
sa inyo, pero idadaan nila sa legal na proseso. Hindi sila papayag na illegal kayo ililipat ng agency nung hindi kayo pipirma ng bagong kontrata. Transfer contract na yun. Yung lagi ko binabanggit sa video ko. Huwag po kayo matigas ang ulo, kasi once nang matigas ang ulo ninyo, inilalagay nyo sa kapahamakan ang sarili ninyo. Nagbabalaan ko kayo. Gaya ng ginawa ng OFW. Pwede naman niya ihingi ng paalam sa akin. Ano sabi ko sa OFW, once na uli nagkaroon ka ng problema dyan sa milipatan, hindi na kita tutulog. Protocol ko yan eh. Kahit yung mga napauwi na namin ng ibang bansa ulit, hindi na ako tutulong sa kanila. Kasi nasa Holy Bible po. Ang tawag ka dyan, tolerating. Tinotolerate yung mali. Huwag naman po yung tanga. Napunta kayo ng Middle East. Ano ba ginawa nyo nung napunta kayo ng Middle East? Kinumplete nyo mga requirements nyo. Dahil alam nyo, pag hindi complete yung requirements mo, madadali kayo sa pupuntahan ninyo. Nawala ba sa isip niyo? May mga advocate, totoong advocate, nag-a-advise ng positibo sa inyo na hindi kayo ipapahamak. Ba't hindi niyo pakinggan? Tutulungan kayo. Saglit lang tumawag sa pulo, kagaya nito. Anong oras ba ako tumawag? Alas 6 eh. Sarado ng pulo eh. But ano sila, naka-quarantine. Bukas pa magbubukas ang pulo eh. 13 eh. Pulo Riyadh, bukas pa magbubukas. Pwede na pumunta ng yung gusto magpahatid. Pwede na magpahatid. Pero iba, balik kayo doon. Lalo yun nasa mga probinsya, yun nasa probinsya in-action ng Quran. I-request nyo na sa amo ninyo na bukas na yung pulo. Yan na kasi inintay ng, yan nila inintay ng amo ninyo. Sa 13, bukas na yung pulo. Magpahatid na sa pulo at tatanggapin kayo ng pulo. Ang pulo ihatid kayo. Ipapasundo kayo sa mga agency ninyo. Yung protocol ngayon. Yung dating protocol na bago mag-lockdown, ibabalik nila. Mas mabilis yun kesa ngayon na nakatambay lahat yung mga OFW sa bahay Kalinga. Hindi mo natakasakitan. Mas mabilis po yung aksyon, yung bagong protocol ngayon ng Saudi Labor Ministry of Labor. Sila direkta na ang kaso sa kanila. Sila nang hahawa. Mabilis po ang aksyon sa kanila. Nabulya sila nung lintak na lockdown nato eh. COVID na to. Doon lang natin sunod-sunod na sana yung pag-uwi na OFW. Nagugulat na nga na ako. So yun po yung protocol, ibabalik po nasa bahay Kalinga kayo, ibabalik po kayo sa mga agency ninyo. So kung magpapasya uli kayo, gaya ng ginawa ng OFW tumakas na ay nakalimutan yung kape. Yung OFW tumakas yung July 10 pa pala tumakas, ngayon ko lang nalaman. Kakausap ko lang ng pulo nung kailan ba yung July 10? Thursday. Tatawag ko lang sa pulo ng Pero nag-PM sa akin, di nabanggit yung pagtakas. So, advice ko sa inyo yung passion ninyo ay hindi namin hahadlangan. Yung passion ninyo magpatuloy ng work, hindi namin hahadlangan. Ang hahadlangan lang po namin kung idadaan nyo sa illegal na pamamaraan. Kagaya ng OFW tumakas, dalawa raw tumakas. OFW. Kung idadaan nyo sa legal, walang problema yun. Mas maganda yun, nasa pulo na kayo, patuloy kayo ng work.
maghahanap kayo ng bagong employer, matutulungan kayo kaagad ng pulo. Magagawan kayo kaagad ng legal ulit na papel. Kisa umuwi naman kayo sa Pinas. Pagdating nyo ron, nga. Tapos mag-iisip naman kayo paano bumalik. Tapos minsan dadanasin nyo pa yung uli yung una yung tinanas. Lalo ngayon, yung isipan ng taon irritable na dahil sa lockdown, sa lintak na fake pandemic niya. Iritado na po ang tao sa buong mundo. Bakit? Ang kabuhayan nagkandawalaan. Tapos, ayan, OFW, tumakas. Paano po? Dahil sa illegal siya. Paano siya kung mabuisit yung nilipatan niya? Pero na lang siya kung mabait yung lilipatan. Yun, wala namang imposible kay God kung mag-pray. Pero kung hindi talaga bibigay, hindi mapapasa kanya yung nais na mabait na amo. Kapahamakan na yung abutin niya. Madali pong umaksyon sa mga illegal na pamamaraan. Gusto po ng pulo yan. Hindi po pinagkakait sa inyo yan. Gusto din po ng agency yan. Huwag nyo lang papayagan ilipat kayo ng illegal. Kaya nga kayo nagreklamo ilipat kayo ng illegal ng agency nyo. Dapat alam na. Tapos pag nagpalipat na ibang amo, hilingin sa official, lagi ko yung babagit ito. Hilingin sa official na briefings yung nyo amo ninyo about sa kontrata ninyo. Please kayo, once na i-briefings ng official ng pulo yung amo ninyo. Bakit? Ituturing kayong tao. Bakit? Napaliwanagan po sila about sa kontrata, karapatan ninyo, karapatan nila. Both side. Hindi na po sila mangmang o ignorance sa kontrata po ninyo. Ituturing kayong tao na magiging bagong amo ninyo. Pag na-briefings ng official about sa kontrata, yun lang po. Madali pong palipat, walang problema yun. Ina-advise mo nga lagi yun. Idaan nyo lang sa legal na pamamaraan. Tawag nyo ako, tatawagan ko yung pulo. Kahit anong oras matatawagan kong pulo. Kung hindi mo matatawag, ipipiin ko. Ang mahalaga alam ng pulo. Itatawag lang nila yan sa agency ninyo. Makikiusap na ihanap na mabait na amo. Bago ibigay kayo sa bagong amo, papupuntahin yung agency nyo, yung amo nyo, mismo sa opisina ng pulo. Doon na kayo magpipirmahan ng kontrata o legal na kayong OFW ulit. Yun lang po ang legal na pamamaraan. Huwag nyo iladaan sa pagtakas-takas. Kapahamakan. Another kapahamakan na naman yung pinasok ninyo. Yung tumakas dalawang OFW. Yung isa hindi ko tinutulungan. Yung isa lang. Huwag kayong bigla doon sa mga ina-actionan ko. Bigla-biglang bulong-bulong. Yung positibong kaisipan mo natatangay na negatibo. Hindi po ako nagkulong sa advice. Positibo kayo magpatuloy kung kaya pa ng katawan. Dahil nga sa Pinas, paano magpatuloy ng buhay. Pag hindi na kaya ng katawan, huwag pipilitin. Ano nyo ang aanhin ninyo ang pera kung kalusugan nyo naman na mapapahamak. So useless. So yun ang po yun. Kaming mga totoong OFW, hindi namin kayo ipapahamak. Ano pat kami naging advocate sa inyo. So yun ang po yun. Kasi ang pinag-uusapan dito ay buhay. Hindi namin hawak ang isipan ninyo, but binibigyan na namin kayo ng mga positibong advice. Magkaroon kayo ng mga guide sa dapat nyong gawin. Yun lang po yun.
Kaya tuloy kanina, napataas ako ng boses doon sa kausap ko sa puno. Yun. So, yun, kasama ng OFW, nakiusap sa pulo na wag na siya ibalik sa agency. Doon na lang siya kasi lalakarin na yung exit visa. Pipilitan maikuha siya ng exit visa. So nakiusap sa pulo na kung maaari, doon na lang siya sa bahay Kalina mag-aantay hanggang sa makauwi siya. Huwag na siya ibalik ng agency. Sabi ko nga, pwede naman ang lahat ng bagay pwede ipakiusap. Marunong ka lang magsalita. Yun. Ito, may naalala pa po OFW. Kayo may isa po OFW yung pasaway. Tapos kung makahingi nandun, akaro may patago sa iyo. May inalis akong OFW doon sa GC. Napagtingin ko doon sa GC ay may video call. Ba't may video call dito? Kaya ayaw ko nga ng chismisan. Ayun, sinibak ko. Dahil alam ko, grupo ng kabila yun. At ayun, nakarating yung, dahil pinalo up ayun, nakarating ang forward ng agency, reklamo sa kanya. Ang location kasi ng agency ay hindi dapat basta-basta ipinamimigay yan. Kasi ano yan, confidential. Ibibigay mo lang yan dun lang sa pulo. Alba, umihingi ka ng tulong para alam nila kung saan ka matulog. Pero kung pamimigay mo sa ibang tao, bawal po yun. Nasa batas yan. Ano sinabi ng pulo sa akin? Pinagagamit sila ng cellphone ng agency, pero naaabuso. Kumpis ka ng cellphone ng agency ulit, reklamo dahil kinumpis ka, binalik naman sa kanila ulit yung yung cellphone. Ang reklamo ng agency kung sino-sino tinatawagan. May problema ang OFW. Ilang buwan na ang OFW, mag-isang taon na yata. Kulang-kulang isang taon na yata. Galing pa to sa Jeddah. Hirap ako rito nung sa Jeddah. But maganda pa sa Jeddah kasi mabilis. Na-action lang agad sa Jeddah. Dito lang tumagal sa Riyadh. Tinulugan kasi. Nagulat pa nga yung pulo Jeddah, ba't kala nila nakauwi na. Andito pa pala sa Riyadh. Kasi doon sa Jeddah, ang bilis ng aksyon. Tapos ito pang pasaway. Bagamat hindi na magtatagal, alam ko mag-o-open na muli yung Ministry of Labor. Yun lang naman iniintay kasi mabigyan ng exit visa. According doon sa agency niya, doon sa reply sa akin ng pulo kahapon ngayon, sinumbong yung negatibong ginagawa ng OFW. Kaya sinibak ko dun sa GC. Kasi pagtingin ko sa GC, may video ko. May video ko yung tismisan. Ayun, inalis ko. Tapos hihingihan pa ako ng loot. Kaya sabi ko, makahingi ka ng loot para kami pinatago sa akin. Saan mo gagamitin yun? Sabi mo naman, sabi naman niya, iniintay lang yung pagbukas ng Ministry of Labor para mabigyan na siya ng exit visa. Tama yung sinabi mo, tama yung reply mo.
reply na ang agency do sa pulo at pinorward sa akin. Tama yun. Sinabi ng tao to, ng OFW. Saan mo gagamitin yun doon? Nagbibigay lang po ako ng load sa OFW pag emergency. Pag yung buhay na yung nasa panganib. Doon ako nagbibigay ng load. Kung hindi naman emergency, bakit? Nagtitipid sa load eh. Kaya mga OFW, huwag kayo maging honghang. Kasi hindi kami honghang para tulungan kayo. Iniisip namin dito ay kapakanan ninyo, kaligtasan ng buhay po ninyo. Kaya tama yung sinabi ng po. Sadyang matitigas ang ulo ninyo mga OFW. Kaya siguro tama lang yung pahirapan kayo ng amo ninyo. Pag nasa ibang bansa tayo, huwag natin dalhin yung pangit natin ugali sa ibang bansa. Pangit ugali ko sa Pinas. Adilantado akong tao. Pero once, pag ikay tumapak lang, paglapag mo on the spot sa airport, on the spot, babaguhin ka kagad. Bakit? Dahil sa higpit ng bansa ang pinuntahan. So, ganun lang. Nag-isip. So, yun. Nakakapandong mga kagad. Pinagana lang yung kaisipan, positibong kaisipan, hindi siya mapapahama. Kapahama ka ng pinasok. Dahil tumakas. TNT on the spot. Kahit makahanap pa sa ilang amo, TNT pa rin siya. Pag bumalik siya ng pulo, nakabaliwalain na siya. So yun yung consequence doon, mga negatibong on the spot action. Kung ano yung pumasok sa isipan niya, yun ang gagawin. Huwag nyo naisisir kung bakit ang tatagal ng action sa inyo. Yun din na sinabi kanina. Minsan nagtaasan kami ng busit ng babae ko sa puso. Kaya na sinabi ko noon, kung hindi lang nagkaroon ng lockdown, walang problema sana action. Tuloy-tuloy sana action. Dapat may mga nakapending na sa isang agency, may 3 OFW ang hawak ako. Ayan, itong agency, yung sa tumakas, ito sila eh. Buti pa nga sila eh, nasa pulo na. Paano yung isa na iwan doon? Yung isang Pinoy na iwan. Hanggang ngayon nandulo sa agency. At yun pinapalo ako. Baka mamaya kung ano nung pinagagawa ng agency. Tumakas pa yung isa. Sa Jeddah, 3 kakasama sa isang buong pamilya, 3 sila. Kanya-kanyang kahirap yung ginagawa sa isang agency din, counter agency. Dapat sana nakauwi na sila dahil kung wala lang yung pandemic, wala lang lockdown. Ang bilis na action noon. Jeddah, Dammam, Riyadh, nabulyaso lang itong lockdown, pandemic na. So, ulitin ko ulit ha. Ako, Pulo, agency, hindi namin kayo hinahadlangan magbago ng pasya. Bakit? Unang-unang sinasabi, mahirap magpatuloy ng buhay sa Pinas ngayon. Kausapin ako. Papaalam ko sa Pulo. Ang magiging pasya ninyo nang matulungan kayo ng Pulo. Dahil ang Pulo hindi naman kayo ipapahamak. Ang gusto ng Pulo ay lahat legal na proseso. Yun yun. Hindi iniisip ng tumakas. Nasa Pulo na siya.
madali na lang siya ano. Kaya hindi ako naniniwala na nasa pamilya eh. Kasi sinabi ko doon sa OFW, hindi ka ba'y tumakas? Ano ba totoo? Tumakas ka ba dahil may babe ka? Nangyayari yan eh. Realidad niya yun. So yun, maging totoo lang tayo. So muli, hindi ako, advice ko ulit sa inyo, kayo mga ina-actionan namin at nasa monitor na kayo ng pulo kung gusto niyo magpatuloy ng work and nagdadalawang isip kayo paano magpatuloy ng buhay sa Pinas, kung kaya naman ng kalusugan ninyo, why not? Pero pag hindi, huwag nyo isusugal yung gusto nyo magpatuloy dahil kahit hindi na kaya ng katawan, useless yun. Paano kung yung sakit nyo napunta lang doon yung kita nyo, niluloko nyo na sarili nyo. So ganun po yan. Kausapin yung pulo na ito, ma'am, kasi nagbago ako ng pasya. Kung hindi na ako uuwi at magpapalipat na lang ako na mo, pero ang gusto ko sa legal na pamamaraan, yung may bago akong bago ako hinahawakan kontrata at kailangan yung passport ko at kontrata ko ay hawak ko, maging ikama ko. Ayun dapat ang ano nyo sa pulo kung gusto nyo na magpalipat sa ibang amo. Lahat ng document mo dapat hawak ninyo yun. Kaya nga dapat bago halimbawa nagkausap na yun, nagkapirmahan na sa pulo, transfer employer. Kaya ngayon sasabi ko na kailangan i-request ninyo sa pulo official na i-briefings yung amo ninyo about kontrata nyo. Pati yung passport ninyo, ikamay nyo, dapat kayo nung mahawak na kontrata ninyo kayo. Bibigyan nila yan kasi papaliwanag ng pulo yan. Hindi na kayo magkakaproblema. Ang gagawin nyo lang kung halimbawa na-briefings nyo na pakikisamahan na lang maigi yung amo ninyo, ito rin yung kapamilya. Tiyak, bless kayo ni God. Ito yun ang gagawin ninyo. Paganahin po natin yung kaisipan natin, positibong kaisipan. Andiyan dyan naman yung pulo, tutulungan kayo. Ang kailangan lang nila malaman, mag-usap kayo o magsalita sa kanila. So yun lang po yun. So gamitin ang positibong kaisipan, huwag yung negative. Kung ano lang inudyok ng kasama mo, yun ang gagawin. Tumalong ka sa kumukulong apoy, kumukulong ba yung apoy? Di tumalong ka eh, di may inisip masusunog ba ako ito? So yun lang po, nakakalungkot no? Pero may ikot kasi natin na once na nagkaroon siya ng problema, hindi ko na siya tutulong. Pinili mo yan. May mga legal naman ng pamamaraan, hindi mo ginawa. Naudyo ka malamang naudyo ka kasi may kasama eh. So positibo lang kayo, maging positibo yung sa kasalukuyan kung ina-actionan ay nakapollow up naman kayo lahat eh. Hindi kasi pwede pagsabay-sabay kayo dahil nga sabi ko nasa proseso ang lahat. Paano kayo nakapunta ng Middle East, kung paano proseso yung pamilya nyo, ganun din ang proseso pauwi sa inyo, lalo ngayon mas complicated kasi may mga kaso. Kung isang araw lang sa Pinas, magiging 3 araw ito. Ganun lang yan, logic lang yan. Kaya ang lahat ng action sa inyo nasa proseso. So, ba't makakaulit kayo? So, yun na po. Matuto kayo magsalita sa makiusap sa pulo. Huwag kayong tatahimik. Kasi ang tao, halimbawa ikaw, kausap. Basta nakita kita ng kahinaan mo, kakawawain kita. So, ganun ang tao. Pero kung marunong ka mag-usap,
usap to usap, hindi ka naman makikipag-away. Positibong usap, walang magiging problem. Magkakaunawaan ko. Yun lang yun. So, yun lang po. Nakakalungkot, pero choices eh. Ano pa magagawa natin? Hindi na yun eh. Ginawa na eh. So, yun. So, basta yung advice ko ha, positibong advice, sundin nyo. Pag padadala sa buksunan na kung ano na pumasok sa isip ko, dapat gagawin nyo. Kasi pag ginawa nyo na, hindi nyo na may ibabalik yan. So, ganun. Naging pasya nyo, negatibong pasya, lalo lang kayo mahirapan. Lalo ngayon sa mga kaisipan ng tao ngayon, ano na, vulnerable na dahil sa gawa ng lockdown, pandemic. So, dapat naiisip yung ganun. So, maging positibo lang po kayo mag-isip. Mag-pray kayo, mag-pray. Kasi pag mag-pray kayo, totoo kayo nakatingin kay God, hindi kayo magpapasya ng mga negatibong pagpapasya na alam nyo na ikakapahamak ninyo bandang ulit. Nga sa ibang bansa, wala kayo sa Pinas. Sa Pinas, okay lang, gawin nyo ang gusto nyo gawin. Pero sa ibang bansa, wag. Dahil iisa lang tatagbuhan yung pulo. Ang tanong, pag nakilala ka, isipin nila, ginawa ka na namin na action noon, pero binaliwala mo. Tanong, a-action ng kapaba nila. Gaya na sinasabi ko, once na ikaw tinulungan ko, ganyan na nangyari. Pag nagka-problem ko, hindi na kita tutulungan. So yun lang po yun. Kasi huwag padalos-dalos ng ng pagpapasya. Padalos-dalos ng pagpapasya, tiyak nakapahamak po talaga niya. Be always positive po. Mag-pray po kayo. Makakauwi at makakauwi kayo. So yun. Kung gusto mong umuwi, makakauwi. Antayin mo lang, ang pulo kasi nag-a-adjust na yan. Bukas magbubukas kasi. Pinayagan na sila ng Ministry of Labor. Hindi kasi sila pwede magbukas kung walang order ang Ministry of Labor. Saudi Ministry. Walang advice sa kanila. Walang advice sa tao nito, sa embassy. At ang embassy mag-a-advise sa pulo. Yun ang protocol ng cycle ng pag-i-implement ng Ministry of Labor, Saudi Ministry sa embassy. Tapos ang embassy naman mag-i-implement sa pool. So nakakalungkot din kasi konsulado ngayon may naapektuhan mga OFW sa taking COVID. So sana lahat ay maayos na sa lahat. Yung prayer natin ay maayos ang buong mundo. Huwag lang yung isang bansa ang buong mundo. Bumalik tulong. Hindi. Kasi talagang nakaplano yan eh. Nakaplano na talaga. Yung mga globalist. Mga globalist. Linanon nila yan eh. So wala na tayong magagawa. Pero kailangan magpatuloy ng buhay. Lang po kayo ha. Ma-advise ba ako, sundin nyo ha. Pag hindi sinunod, i-block nyo na lang ako para wala kayong problema sa yun. Nang lulumula ako doon sa tumakas. Pwede naman siya magpalipat kung gusto niyo magpalipat. Nasa pulo na siya, madali na kasi ang gawa ng paraan, gawa ng legal na aksyon. Gusto ng pulo yan eh. Hindi na umuwi yung kasi iniisip din yung magiging future doon sa Pinas. Uwi ka, anong gagawin mo sa Pinas? Aasahan ka rin na pamilya mo. Sama-sama na kayo, walang maasa ka ganun. So choices na lang yan. Second option po yung pagpapalipat na huwag nila idadaan sa maling pamamaraan.
Ganun pagka. Dalawang OFW tumakas sa bahay Kalinga ngayon. Noong July 11, 9 p.m. gabi. Tumawid dun sa sa pader ng bahay Kalinga. So, ibig sabihin, kung gabi ka tumakas, may nakaabang sa'yo. Kaya yung tanong ko, sa OFW, tumakas ka ba talaga dahil doon sa pamilya mo, yung gusto sa anak, sa gusto mong katulong ng work, and inaalala mo yung pamilya mo? O tumakas ka dahil may BF ka? Yan ang realidad ng ng OFW. Kahit saan, so, kahit saan Middle East, realidad ako yan. At yan din nasabi sa akin kanina ng pulo, nag-uusap kami. Malamig na naman kape. So yun lang po, maraming salamat. Alam niyo na, galit-galit muna. Be always positive, makaka-uwi kayo mga OFW ha. Bye-bye, God bless.